Your story is an inspiration to the world. Be bold. Be brave. Be you. Welcome to RIE Podcast! My name is Rafi. And I am Yuka Goshi. And syempre, another episode na naman, Yux, ang grabe. ating gagawin ngayon. Excited na ako sa guest natin. Ako din! Syempre, before that, batiin muna natin yung mga viewers natin na nanonood ngayon sa ating live event. Yes. Good evening po sa lahat ng mga nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, sa lahat ng mga viewers natin sa iba't ibang lupalop ng mundo. Sa mga viewers natin sa Saudi, sa Kuwait, sa Qatar. Yes, and syempre may mga viewers din tayo from Hong Kong, Yes. Singapore, Malaysia. ayan, Malaysia, and Japan, Korea, annyeonghaseyo. Ayan, and binabati din natin yung mga members natin all over the world, mga coaches ng RIE and yung council Yes, ng mga kapatid RIE. natin. And of course, meron din tayong mga viewers from US and from United Kingdom. Na nasa Europe. Europe. And syempre, hindi natin makakalimutan ang founders ng RIE. Ayan, sina Mentor Tanya and Mentor Binjun. ayan. So, grabe, Yux. Today, nung mga nakaraang episodes natin, ang daming inspiration, ang daming Yes. realizations. And sure ako, ang dami din nakuhang mga values ng mga For viewers sure. natin. And for this episode, I am very, very excited kasi isa to sa mga may panibagong result here in our community. Mainit-init pa. Yes. So, hindi na natin papatagalin. Ipapakilala na natin siya. Yes, and of course, dati siyang construction worker. Oh, ang balita ko, ano daw to blockbuster to ng background. Oh, Kasi ang dami, grabe, ang daming pinagdaanan. ang dami niya mga na experience bago po siya naging part ng community natin. Ano pa ba yung mga kanyang background? Dating Jollibee crew. Yes. Diba? Tapos, naging construction worker, naging factory worker. Call and- center agent. Yes. And balita ko malapit to sa iyo kasi isa din to sa mga denied mo. So, Oo. please help us welcome Coach Francis Bation! Yes! Welcome to the show, Coach Francis. Kamusta? Thank you so much for having me here. Ayan, sa RIE Podcast. Maraming salamat. Ayan, sa lahat ng mga viewers natin. Yes. Grabe, medyo kinakabahan pa si Coach Francis. Ayan, so Coach Francis, nung nalaman mo na isa ka sa magiging guest sa show natin for tonight, Anong pakiramdam anong pakiramdam mo? Siyempre, kinakabahan. Halata. Actually, wag kang mahala, kami rin. Oh. And excited at the same time. Yes. Ayan. Kasi meron akong mga, siyempre, for sure, ma-inspire Sa sa mga to. Yes. Ay, panigurado, maraming For makaka-relate sure, marami sa'yo. yan. Ayan. So, Coach Francis, pwede mo bang ikwento sa mga viewers natin sa mga... batiin mo, bumati ka Bumati muna. ka muna. Ayan. Hello po sa lahat ng mga business partners natin worldwide. Kamusta po kayo? Chill, relax, ayan. Kasi alam ko meron kayong mapupulot na inspirasyon sa story na isi-share ko po right now. Ayun, nakakabilib, no? Kasi ang dami pala niyang, Pinagdaanan. Mga na experiences. na trabaho. So, isa-isahin natin yun. Anong age ka nag-start magtrabaho, Coach Francis? 18 years old. Mentor. 18. 18. Ang bata. Naka-graduate ka ba ng high school? Nakapag-college ka? High school. High school Pero grad? hindi ka nag-college, Coach Francis. Nag-college ako, working student. Habang nagtatrabaho, nag-aaral. Sa gabi. Okay. no? Apakasipag. Ito yung nabubuhay ng kasipagan kasi ang dami niyang trabaho. Bakit iba-iba yung naging Work. curious lang ako. Bakit ang dami kasi dito may 5 kang Work work experience. experience. Pwede mo bang ikwento sa amin yung mo na yon sa employment journey mo? Ayun, mentor. Kasi parang gusto kong mag-explore din. Oo. Una-una, yung trabaho construction worker. Okay. So, medyo, hindi naging maayos. And sobra. Anong yung 18 years old ka nun? Yes, 18 years Okay. old. And sobra kasi, talagang katawan yung, Napaka-kisig mo nun. Kailangan Muscles. Maraming muscles yun. magsipag, and ulan, init. Ayun. Ilang taon ka nagtrabaho as construction? Gaano katagal? 1 year and 6 months. Matagal din. Matagal din. Magkano sahod mo doon? Sa Mindanao yun, Mindanao rate.
So siguro Nasa 300 plus? 400? Hindi aabot. Oh? Iba kasi yung Cebu. Kasi 18 pa siya that time eh. Medyo matagal-tagal. So mga 100 plus pa lang yata that time. Mga ganun. Grabe, no? Tapos, after mo, Coach Francis, nag-construction, anong next na trabaho mo? Ayun, nag-resign ako. Actually, walang resign eh. Awul! Awul! Diretso lipad sa Cebu. Cebu. Ayan, okay. Oo. Ilang taon ka that time nung lumipad ka sa Cebu? Mag to 20. 20. Bata May gabi pa, sa no? mga Bisaya. Ngayong gabi is mga Bisaya din ha. Nagtanaw sa ato akaron. Mga Bisaya, dahil mi oy. Ngayong gabi. Ayan. Tapos, after nang nasa Cebu ka na, ano yung naging trabaho mo? Ayun, service crew na sa Jollibee. Bida ang saya. Ay, grabe na. Promote pa natin. Okay, ilang buwan? Gaano katagal? Ilang years? Umabot ba ng years? Isang taon. Okay. Yan, isang taon ako nagtagal din. Tapos, after naman ng pagiging service crew, ano naman yung Ayun, next? ano muna, kumbaga, relax muna kasi nag-a-apply pa ako that time ng work eh. And, Oo. sakto kasi yung tito ko sa Cebu, meron siyang kumbaga, Parang factory, gano'n. yes, mga ganon. Yung tagagawa ng souvenir. Oh. Souvenir shop. Oh. Okay. So doon ako nag-extra. Okay. Marami siyang empleyado, so doon ako nag-extra. Tapos, after After? nun, Doon ako nag-call center agent. Parang dun yata siya tumagal. sa call Sa center. call Call center. Call center. Okay. Mga gaano katagal? Almost 4 years din ako Ooh. Magaling mag-English. Sample nga dyan. So, how's your day so far? Ayan. So, sa dami ng naging experience mo, actually, marami makaka-relate sa atin for sure. Shout out, comment naman dyan sa lahat ng mga empleyado na ang daming work experiences. Gaano ka nakatagal nag-work? Pakitype naman dyan kung Yes. ilang taon na. Yung tipong 5 pages yung resume mo Ay, sa dami grabe mo. yan. Experience. Parang experience mo din. Parang ako. Ayan, so, Coach Franz, syempre, for sure, sa dami ng naging background mo sa pagtatrabaho, you already, parang may mga realizations ka. During that years. Pwede mo bang ikwento sa mga, sa amin, para maybe makaka-relate din yung iba? Yes, mentor. Yung pinaka-realization ko talaga is yung sobrang sipag mo, mga halos 8 to 12 hours kang nagtatrabaho. Grabe. Pero ang ending, wala pa rin. Diba? Payslip and, ayun. Kasi ako nagbibigay din So, in ako. total, ilang years? Since namula ka ng 18 years 6 old? years. 6 years. Mga And ganon. up to 24 years old? Yes. Okay. Ang tagal din. Tagal. Pero nakaka-inspire siya, Raf, kasi 18 years old nag-start. Not all 18 years old as in willing mag-work. 'Di ba? Kasi marami din May kilala nga ako, 25 years old na sa bayan. Oo, 'di ba? Pero si Coach Francis, as in 18 years old, nag-start na siya to have that journey. Ano ba, breadwinner ka ba ng family mo? May sinusuportahan ka? Ay, breadwinner. Panganay. Pero inubliga ka ng family mo to work on Or that age na ano? 18, mag-start ka na ng work, gano'n. Hindi naman, mentor. Kumbaga, siguro yung sitwasyon yung sa akin. Nag-push. Nag-obliga. Oh. Na kailangan kong tumulong. It means responsible siya na tao at the very young age. At hindi lahat ganon mag-isip bilang... Hindi lahat ng youth ganun yung Yes. mindset. And panigurado ako sa mga viewers natin na nanonood ngayon, marami ding nakaka-relate sa situation ni Coach Francis kasi tama yun, sometimes yung panahon na mismo ang magpupush sa'yo. Kahit minsan, di ba, hindi ka naman ready. Kailangan mo maging ready. Para, iba nga, mas bata pa. Comment mo naman dyan sa comment section natin. Ilang taon siya nag-start. Simula magtrabaho. Ayan. Ayun, Coach Francis, ang sabi mo sa amin is, wala pa ring nagbabago sa situation mo, kaya You're looking for opportunity. Kaya ang dami niya naging trabaho, palipat-lipat siya. So, ayun, ano pa yung parang siguro, naging downest moment mo doon sa experience mo as an employee? Kung pwede mo ma-share sa amin at sa lahat ng viewers. Na yun na talaga yung nagpumitik ba? Oo. So, ayun, ito kasi, siguro, naranasan to ng mga employees
yung tipong parang may nararamdaman ka, pero kailangan mo pa rin magtrabaho. Parang may Kakasakit. sakit. Oh, may Parang sakit ganon. ako that time. Oh. Okay. Kailangan, hindi ko alam na may dengue pala ako. Ay, So, grabe, no? 1 week akong nagtatrabaho. Habang may Akala sakit. ko- Yes, akala ko normal lang na lagnat. Lagnat. Oh, parang Hina sinat katawan. lang. Oh. Kasi normal Parang tinamad lang, no? Kasi normal sa pagtatrabaho, kahit na may lagnat ka, kailangan mo pa rin pumasok. Tama. 'Di ba? Unless magpe-present ka ng Medical. Medical Oo. certificate. So, 'yun. Pumasok ako, so hindi ko na na late ko nang nalaman na may dengue nung nasa hospital na ako. Ayun. Okay. So, 'yun yung nag-push sa akin na ayun, talagang kailangan ko nang magkaroon ng Ibang oo. gagawin. Tsaka nakakatuwa kasi sabi niya rin sa atin bago tayo mag-asala ngayon is 'di ba working student siya? Pinagtatawanan ka daw ng mga classmates mo. Kwento mo naman yun, Coach Francis. Yes. Kasi sa Cebu, yun sa shoutout sa mga taga Cebu diyan. Sa UV ako nag-aaral. Tapos yung Jollibee is sa General Maximum sa Sa Yes. Mango. Mango Avenue. Yung UV is nasa Colon. Sa mga taga Cebu dyan. Kailangan ko pang magbiyahe, ganon. And gabi ako nagtatrabaho as service crew. Ayan. Tapos umaga, diretso na sa Trabaho, sa school. Okay. Ayan. So hindi ka na umuwi. Hindi na ako umuwi. Aba. Kasi Mandawi pa kung sa mga sa two rides ka. Yes. Mandawi, mahaba yung biyahe. So, dumidiretso na ako. Minsan doon ako natutulog. Pagka ginigising ako, pag meron ng teacher. So, sabog-sabog. Oo, sinasabihan daw siya ng mga classmates niya na addict siya. Na-addict siya. Kasi nga parang ka daw sabog. Ano sinasagot mo doon? doon? Ako kasi tumatawa lang ako yung mga ganun. So, Pero kasi dati, payat ka ba nung estudyante? O kaya Payat, parang oo. tutukangin din mo. tapos, pag naglalakad ako doon sa Colon, alam mo yun, may mga tambay doon na... Yeah, normal yun sa Colon. Parang... Tinatawag ka, kabaro, gano'n. Sinasabihan ako parang, ako pa yung mas mukhang... Addict sa kanila. Ganon. Kasi overwork ka nga. Grabe. no? Dumating din mentor na nag-give up na talaga yung katawan Katawan mo. Parang ganon. So yun na yun yung na-dengue ka na. Parang ganon. So grabe no, parang dinerecho na agad eh. Ayaw mo tumigil muna ha, ayaw mong magpahinga ha. Kasi parang minsan, di ba, parang walang choice. And syempre, gusto din makapagtapos. Ganun. Actually, mentor, yung pagdidengi ko, ibang din yun eh. Ibang senaryo din. Ibang senaryo Nung din. pag-aaral ko, nung service crew ako, nung nag-give up na yung ko. So, nag-quit ako as service crew, tapos nag-quit din ako sa pag-aaral. So, doon ako sa call center. Ako. Full-time ka na sa call center. Bakit nag-decide ka na mag-quit na sa pag-aaral? Kasi yung iba, ipupursue nila yung school eh, kaysa mag-work. So, iaano na lang nila sa parents nila. Pero bakit ikaw, mas pinili mo mag-work? Yung walang magbabayad sa tuition Tuition. ko eh. Sarili ko eh, yung income ko, yung kita ko, diretso sa tuition. Tsaka, Grabe, pag, no? di ba, minsan, kahit kailangan niya, Yeah. sa family na lang niya ibibigay kasi kailangan din. So, parang, siya, Pero you need to make a decision. napaka-responsible na tao. Kaya talaga, may ganun siyang sitwasyon ngayon din. Yeah, Binibless. binibless. Ayun, so dito na tayo, syempre. Ayun na nga, yung background mo, yung struggles mo. Paano ka naman napunta sa opportunity na meron tayo sa RIE? Ayan. So, bali dati, nung nag-work ako as service crew, meron ng isang tao na, sinasabihan ako, ganito, ganyan. Nagkausap kami. So, ako, pinagtatawanan ko din siya kasi hindi siya sa akin eh. Hindi ko tanggap. Hindi mo tanggap yung opportunity. Yung opportunity that time. So, hinahayaan ko lang siya ma-explain kasi kaibigan ko. Skeptic Katrabaho. siya. Respeto lang. Friend ko kasi to. Sige. Tapos, kain sa Jollibee. So, ayun. After nun, so parang wala lang siya. Pinalipas ko siya. And after mga ilang years, doon ko na na-realize. So una talaga, yung unang reaction mo, Coach Francis, Ayaw niya. ayaw mo talaga ng network marketing. Kasi parang siya ito pa,
mas nakinig ako sa mga sinasabi. Opinion ng ibang ng iba. tao. So may mga naririnig ka ng bad about sa ginagawa na ganito. Anong mga naririnig? Anong naririnig O parang mo? anong mga opinion nila na apekto sa'yo? Unang-una, baka masayang lang yung pera, scam, or ganito, networking, Oo. di ba? Mm. So, parang ako, as hindi din alam yung business, hindi pa totally nakita yung community, so, doon ako nakinig Yeah. sa mga sinasabi ng mga kasama, katrabaho. Pero normal kasi yon, Raf, 'di ba? Kasi even ako ganon din yung reaction ko. So parang most of the people na pag narinig yung mga ganitong ginagawa natin, ganon yung Tsaka, unintentionally kasi, parang mabubuli ka kasi. Oh. So, yun yung isa sa mga, parang syempre, kahit sino din naman siguro sa atin, ayaw din natin na Mapagtawanan, mapatawanan, mabuli, makantsawan. oo. So, out of fear, so, kaya, kung sino yung mas nakakarami, di doon na lang Doon siya. makikinig. Doon makikinig. So, yun. Ano naman yung parang naging, Coach Francis? Parang turning point Na mo nag-decide siya, oo, 'di ba? Kahit oo. pagtawanan siya, nilaban niya pa rin. Pandemic that time. Okay. Pandemic that time. So, and nakita ko lang talaga yung taong hindi ko Nag-share pinansin sa'yo nun. dati. Paano mo siya nakita? Sa online? Facebook. Sa Facebook? Dumaan na siya. Friends Ito pa rin na. kami Social sa media. Facebook. Friends pa Oo. rin. Nag-stock lang ako. And dumating ako sa punto na sabi ko, kung wala akong gagawin, sorry, pero ito kasi yung nakikita ko mga kasama ko na matagal-tagal na sa company, ganun pa rin So, Kung wala kang gagawing bago, walang magbabago. Walang mangyayari. and papaano, ako nga, sa sarili ko, wala pa akong pamilya. Single. Sa akin pa, so, bigay sa parents. So, yun yung, cycle. Naubusan pa nga na anuhan ng mga bayarin. Naabutan pa. Mga bayarin. Habol yarn. So, inisip ko din yun. And ito yung nag-trigger sa akin na nagsabi sa akin na, ano bang plano mo sa buhay mo? So, yun yung ex ko dati. Na-challenge. Shout out. Shoutout sa'yo. Kung nasan ka man ngayon, dyan ka na lang. Inaway pa Naway pa. Pero that's good thing. 'Di ba kasi hindi lahat ng lalaki ganun yung take niya. Yung iba kasi na-disappoint sa sarili, hindi na nagpo-pursue. Bumababa yung self-esteem. Oo, so parang eto na lang talaga. Pero si Francis, Ginamit niya yon as motivation niya, motivation fuel. para mas, ayun mo yun, maghanap pa siya ng mas magandang Parang opportunity. gagalingan ko to. Papatunayan ko sa'yo na Sino yung... Thankful din ako. Bakit ano bang exactly yung sinabi niya that time? naalala mo pa. Baba kasi Oo. yun eh. Oo. Chismisan na tayo saglit. Ano bang pangalan yan? Itago na lang natin sa pangalang. Actually, hindi na kami friends sa FB. Oh. Kasi nag-iba din siya ng parang right now. Pero anong sinabi nun? Sabi niya, merong away. ganun. Away, oo. Normal. Ano bang plano mo sa buhay mo? My Kasi God. ako gusto ko pa ng Ang sakit. magdiwaliw. Sakit yun. Gusto ko pa enjoy. Ilang taon ka that time? 21, mga ganun. 21. Gusto ko pa Bata mag-enjoy. Party-party, ganun. Oo. Kasi medyo nabigla ako sa sahod as Call center, call center agent. agent. Oo. So, ganun. Magkano ba sahod mo pala nung call center ka? Basic ko, 16,000. Yun yung basic. Oo. Pero, Without overtime. Oo, kasi from Jollibee crew na per hour lang, 4 hours, 6 hours lang yung work pag Man. crew, di ba? Oo, so malaki talagang jump yun. yes. And doon, nung tinanong niya yun, doon ako napaisip na, ano kaya mga gagawin ko? So, marami akong inisip, mentor. Like, ano kaya, magpapatayo ako ng printing shop, water refilling station. Pumasok sa Ay, isip mo grabe. yun? Oo, nagkaroon ako ng, Hala, At ibang- 21 years old. Oo. Shout out sa kapitbahay namin na 31 anyos na hindi pa naiisip. Walang ganyan yung katabi nung nanonood sa atin. Hindi Baka po kayo yung masaktan. pinapakinggan namin yung katabi niyo. Huwag kayo masyado mag-react. Hindi pa ikaw yun. so, ayun, pumasok doon. And, alam mo na, pag, ganong negosyo, kailangan ng Malaking pera. Malaking pera. Bakit? Naisip mo yun? Marami ka bang pondo that time? Parang plano lang muna, gano'n. Kasi yun yung normal. Oo. Yun yung normal na iisipin na mong pagsasabi ka na Ayoko mag-business, na. traditional, Oo, traditional talaga. business. So ayun, nabalik na tayo doon. So na-challenge ka doon sa sinabi ng ng ex ex niya. mo. And nakita mo yung opportunity nga sa social media. Hindi ba ulit pumasok sa
mind mo yung negativity? Pero, Mentor Rafi, before kasi nangyari yun, kasi 21 pa siya that time, nagtuloy-tuloy pa yata siya ng work. Oo, so, paano yun ginawa? Kasi nagplano ka ng mag-business eh. Pero, hindi siya nangyari. So, ilang years pa? After mga 3 years or 4 years siguro. Haba pa. Nalipasan. Na-extend pa. Nalipasan. Kasi, nag-ipon. kulang sa pera. Ang tanong, nakaipon ba? Hindi pa rin. Ay, hindi Yun. pa rin. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yung Puro nag-push. gala, ganon, di ba? Enjoy pa rin. Enjoy. Kasi pag yung culture or yung ano ng call center agent, after ng work, inom, ganon. So, parang Yossi, pampalipas. mga ganon. UC, mga ganon. Pero, nasubukan mo yun, yung mga ganon. Inom lang. Inom. So, umabot sa puntong naging palainom ka na, parang ganon. Ganon, yes. Stress reliever. Pero dati, before that work, ganyan ka na or naano mo na lang dahil sa work mo, na-stress ka? Parang na-adapt ko na sa... Hindi naman lahat, pero usually kasi yung culture, especially sa O, call center, kung ano yung mga ginagawa ng karamihan, madadala ka talaga. Kasi Ayun. bata pa din siya, di ba? Ayun. Kaya maano talaga yung environment, Raf. Important. Tama. So, balik na tayo dun sa pandemic nung nakita mo yung Business. So, yun, ano na yung parang naging ano mo dun? May trabaho ka pa nun or wala Yes, na? work from home. Work from home. Okay. So, dumating ako sa punto na ako lang mag-isa sa kwarto. Parang, naano ako ba? Na-anxiety ka? Nababaliw ako. Kausap ko, sarili ko lang. Kasi ganon. bawal lumabas So, eh. bawal lumabas. So, ayun, dumating, syempre, Facebook, di ba? So, nakikita ko yung lifestyle ng mga di ba, nakikita ko pa, kayo dati, di ba, na kasi Ganda friends naman ko yung pala. di ba? Nakikita ko, gano'n, ang ganda naman. So, dumating ako sa realization na what if, sana, Makasama ka. dati na sana pumasok ko, nagtiwala ko sa kanya. Pero, ayun na huli na So, yun din yung regret ko. Bakit? Pero, sabi ko sa sarili ko, hindi pa naman huli ang lahat. Tama. So, ako na mismo nag-chat. Okay. Ikaw na nag-approach. Grabe, no? Naglakas loob siya. Kasi yung iba, nahihiya na mag-approach sa mga nag-share sa kanila. Pero siya, meron pa rin siyang gano'n, na lakas ng loob. Yes, ako na mismo nag-chat na papaano. So, doon ako na presentahan ulit. Okay. Nung nakita mo na yung business na, ito pala yung puhunan, ito way of earning, that time, may pera ka ba na pang-join or ano bang nangyari after na-present sa yung business? Ano yung pumasok sa isip mo? Yung pera, siguro yung sahod ko, mentor, naubos sa delivery. Kasi sa bahay lang. Delivery. Grab food. Food Panda. Sa Pagpanda. Ngayon, kaya ka tumaba nung time na yon, no? Talagang, nung nandito na ako, chinik ko yung account ko sa, yung Food Panda. Grabe. Ang dami ko lang pero naubos. In order. I see. Nauso So, kasi ibig sabihin, nagustuhan mo yung kitaan, nagustuhan mo yung business, nagkataon lang na wala kang pera. Enough Paano mo naman money. ginawa ng paraan yun? Bali, yung renta ko, dinili ko muna sa apartment? boarding house. Buti pumayag. Kasi yung iba natatakot na gawin Walang yun. choice yung ano niya kasi hindi niya pwede Pandemic. yung tinirhan ko sa Cebu, tita ko din. Okay. Tinirhan niya ako. The blood card. Kapamilya ka. Pamangkin mo ako. Ganun. Pero mabilidad. Oo. Kasi sabi nga, di ba, pag gusto naman talaga, kaya namang gawa ng kasi yung paraan. iba, mahihiya. Tita niya yun eh. So may ganong alam mo, hiya. Pero siya, malakas ang loob. Galing. Ayun. Nung nakasali ka na, syempre, ayun na, you already start a business. Ano yung mindset mo nun, Coach Francis, para yung mga nandito, sa mga viewers natin? Syempre, may ano yan parang may tinatawag tayong dyan na magsisink in na, ito na yung parang bagong mundo. Ano yung sinabi mo sa sarili mo na since part ka na ng business? Yun means, yung nakikita ko lang is yung vision. And nag-umpisa ako sa attend ng Zoom. Hanggang, meron palang mga gitong accounts. Ganito, ganyan. Paano pala to? So, doon ako na mas natuto sa mga Zoom events. Oo. And, gusto ko talagang kumita ng pera.
Mukhang pera. Pero Mentor Rafi, kasi hindi naman lahat na nag-a-attend ng Zoom, nagfo-focus talaga, 'di ba? May mga times na hindi. Pero sa kanya, ibig sabihin, naintindihan niya, focus siyang nanonood always. Sabi nga kanina, nakita niya yung vision. Vision, oh. Nakita niya yung importance, yung Yes. pwedeng mangyari sa kanya in a few years from now sa business natin. Importante kasi yun, Oo. na you see yourself after 3 years, after 4 years. Mapipicture out mo, no? Mapipicture out mo. So, siguro yun yung isa sa pinaka-kailangan gawin Yes. ng mga members natin, especially sa mga bago na Oo, magkaroon sa mga talaga guests ng natin. clear picture ng sarili mo after 3 years, 4 years ito sa business natin. Yes, Yung vision na tama. sinasabi nga ni Coach Francis. Yun. Ayun. So, ano pa yung parang ginawa mo aside sa nag-attend ka ng Ng events, Zoom. ng Zoom? Ayun, ginawa ko din. Nag-start din. Kumbaga, kung anong... In-apply mo yung mga Yes. natutunan mo. Ang ano lang sa akin noon is parang naging sinarili ko, which is kailangan ko din pala na yung mindset ko kasi kaya ko ganon. So parang pinanaktis. So kailangan ko pala ng Nag-self-study siya. parang ganon. Mm. So ang dami kong na-realize ko na ay, grabe, mas pinahaba ko pa yung proseso. Oh. Nandyan naman si mentor or si coach na nandyan palagi para sa akin. So, ganon. And, inspirasyon, grabe. Doon ako na-inspire na meron palang 15 accounts, 31 accounts, mga ganon. Ay, dati wala pang di ba? So, 15 Yeah. accounts. So, nagtatrabaho pa ako. Ayan, trabaho. So, nagpa-part-time ka neto? Yes, member na ako. And doon ko mas binuo yung paunti-unti, 15 accounts. Yung ad accounts niya. Oo, sabi ko kung mayroon lang akong isang bagsakan na anuhin ko Totodo mo na to. Totodo ko na to. So, yun. So, ibig sabihin talaga, Mentor Rafi, na pag talagang ginusto mo siya, magagawa mo ng paraan. Kasi imagine, hindi naman umaabot 20,000 yung sahod niya. Yes. Pero, niya, to add account. Nakokompleto niya Oo. yung VIP niya. Dito tayo, Coach Francis, ayun na, you saw the vision, nakinig ka sa mga mentors and coaches. After na you learn the business, sa tingin mo, nung time na yon na ginagawa mo yung negosyo, ano yung nabago sa mindset ni Francis and attitude mo? Oh. Parang, paano mo na natingnan yung paligid mo, yung mundo, yung sarili mo right after ng mga nangyari Yes. sa'yo sa business? Nung nag-uumpisa ako, Yes. siguro naging, kumbaga, naging negosyante yung pag-iisip ko. Na, kumbaga, pag sa negosyo, kailangan ko talagang maglabas ng pera. Okay. Ganon. So, tapos nakikinig na ako sa mentor ko, sa Nag-humble coach ko. down. Oo. Grabe, no? Kasi, alam ko siya yung tao medyo nahiya din. O, ako na mismo yung lumalapit, mga ganito, nagpapaturo. And, siguro, nakinig lang ako. And, parang, sinubmit ko yung sarili ko. Ganon. Kasi ako yung mas merong kailangan. Diba? So, ako yung lumalapit. Ganon. Siguro, naging malaking tulong yun. Bakit ako nandito right now? Diba? Yung ganon. Kasi marami tayong mga partners na, syempre, mga professional or mga ganito. Yeah. Iba-ibang background. So, ang ko talaga, ako yung may kailangan. So, ako yung dapat ipupush. Saka ikaw yung may goal. Ako yung may Ano ba yung goal mo nun? Nung nagsisimula ka, nung naaral mo na yung business, ginagawa mo na. Ano yung goal mo? Doon na pumasok nito yung hindi ko pa alam yung long-term goal, yung mga, gusto ko agad-agad na ganito. Lumabas na yung mga ganyan, pero meron palang mga short-term. Step by step Step muna. by step. So, gusto kong kumita, gusto kong makapag-ipon. Magkano yung Kita. income No. na parang ginol mo nun, nung time na yun? Yung kakahasya pa Yung sa utak. yung abot ng psychological wallet mo. 20,000. Ganon. Kasi nga, 16,000 16,000. yung sahod Oo. niya. So, parang yun yung jump na gusto Tsaka niya. part-time. Parang kahit sino naman siguro, diba? Even nga siguro yung mga Yes. OFW viewers natin, what if meron kang another na income aside sa trabaho na yun? 20K, malaking tulong na yun. So, yun pa yung abot ng mind mo that time. Pero gusto ko lang i-emphasize yung sinabi kanina ni Coach Francis Mentor Raf na meron kasi yung certain ugali, yung mga previous interview natin, may certain ugali yung mga taong nagiging successful, yung pag-submit.
'Di ba? Yung shakusa, yung Humility. lumalapit. Oo, kasi hindi lahat willing gawin yan eh. Mm-mm. 'Di ba? Kasi kaya yung iba hindi masyado natututo agad kasi nagwe-wait lang. Tsaka yung ano din, yung parang sometimes the best way to learn is to unlearn things. Yes. Kailangan mong tanggalin yung mga Tanggalin bagay mo na na. pinaniniwalaan mo na hindi naman nakatulong sa goal na gusto mong makuha. Magandang attitude. Yes. Galing. Yung, Nagustuhan ko yung community. Napakagaling. Nagustuhan ko eh yung di community. ikaw na! Nagustuhan ko yung community nung nasa Zoom. Yung parang first time mo, ay, ang You saya feel dito. welcome. Oo, ang saya. And nabigyan ako ng time na mag-share kahit na bago. Parang ang saya dito. Na-excite siya. Exact. Tsaka may bago siyang ginawa. Bago siyang ginagawa. Kasi nga, nung time na yun, sarili niya lang kausap Oo. niya. Di ba? Naramdaman- Parang sa mga OFWs natin, di ba? Sanay sila na sila-sila lang sa Oo. sarili nila. So kaya pag may nakikita silang ganito, happy talaga sila. True. Ramdam ko na parang bilong ako dito eh. Tsaka ang sarap kasing sumama sa mga tao na Masaya. same ng goal sa'yo. 'Di ba? Kasi example, gaya ni May Coach mga pangarap Francis, siya. may pangarap siya sa buhay and sa community natin. Ganon, 'di ba? Yun yung language natin dreams, goals, 'di ba? Self-development, inspiration. So, pag-aligned, 'di ba? Pag-aligned Nagkakaintindihan. same language, mas maganda yung impact Mas sa magaan. atin. Ayan. Galing. Kumpara ko talaga, mentor, kasi yun, Okay. sa trabaho ko. Comparison na tayo Ah, ngayon. dito na tayo. ha? Sorry, Dito na, Kumapit. Ako against ng Sa employment. malaking- Oo, kasi galing tayong employment dati. na-compare ko lang na, ayun, nandun talaga sa pagiging empleyado yung toxic yung... Like what? Ah, Paano yun? Paano toxic? ah, Maliban sa alak. Joke At lang. sa'yo. iba-iba yung sinasabi sa boss, sa supervisor. Magsisip-sip. Parang ganyan. ganun. Tapos, pag nagsishare, di ba, alam nila na business, sumali ako sa business, tapos nandun yung pinagtatawanan ako, mga ganon. Ida-down ka Oo, pa. ida-down. Kala mo friend mo, no? Tapos meron time, ito, friend ko to. Hanggang ngayon, friend ko pa rin naman. Buti na lang. Mabait ka talaga. Tapos, ilan na ba yung na-scam mo? Ganun, sabi ko. May ganun na. Ano sabi? Ulitin mo. Ilan na yung nascam mo? So, Grabe yun, no? pero sabi ko, hindi pa rin kami magkakaintindihan eh. Kasi kahit na anong explain, tapos hindi pa ako Pero ganun. hindi ka nasaktan. Siyempre, hindi ko pinapakita. Kasi friend, tumatawa lang ako. Kasi makaka-relate yung marami mentor. Ngayon lang siguro niya alam na medyo na ako Shout out, baka nanonood siya ngayon. Ngayon niya lang maririnig na medyo Tsaka, na-offend isa, ka din. isa din yun sa pinaka na-realize. Kasi yung habang sinasabi ni Coach Francis na parang ano din sa akin. Na-recall mo? Na-recall ko yung mga ganong moments din. Ganyan din? Ganun. Grabe, no? Ang natandaan ko lang nun, parang mahirap talaga magpakatama sa taong mali yung nakikita. No? Yes, tama. Oo, ganun talaga siya. Kaya malupit, no? Pero, ang tindi lang, kasi yung mga ganyan, marami makaka-relate ng mga kababayan natin, mga viewers natin right now. Imagine mo, even family, ginagawa sa... Hindi lang friends. Oo, kasi yung nag-i-expect, ako personally nag-i-expect ako na, nung ako din, gusto ko din na pero, wala din, parang, sure ka ba dyan? Parang scam yan eh. So parang normal siya. Kaya shout out sa mga viewers natin dyan. Hindi ka nag-iisa. Normal siya. Oo. Because sabi nga, di ba, kung kaya lang natin ipakita sa kanila yung nakita natin. Yung mata natin, ilalagay natin sa mata nila, makita lang nila. Pati Ako yung swerte puso. naman nila pag nakuha nila yung mata mo. Ayan. Din, mentor, mas siguro naniniwala ako sa sarili ko and sa nakikita ko, pangarap ko. Kasi marami tayong mga partners na nadala, imbes na nagising sila, yung pangarap nila, nabuhayan na sana. Sinabi lang ganito, ganyan, kasama ka pamilya, biglang nawala. So, thankful ako kasi nagtiwala ako sa sarili. Tsaka meron kang paninindigan sa sarili mong pangarap. Yun. And meron akong Mentor Rafi, kasi marami sa mga viewers natin na syempre, Pinoy tayo, sobrang mapagmahal natin. Pag hindi tayo nasuportahan ng mga taong malalapit sa atin, yun, nadadown tayo. Pero meron akong isa sa palagi kong sinasabi, yung mga mahal natin sa buhay, they are just an inspiration. Pero hindi sila yung mga taong makakasabay natin sa pag-angat na gusto natin. Tama. Yes. Kahit gano'n natin kagustong iangat lahat ng mahal natin sa buhay, kakilala natin, importante sa buhay natin, kung sila mismo nagpapabigat. Yes.
kailangan natin Kailangan. muna silang bitawan Oo. muna. Hanggang sa Standby sila na ka mismo muna yung dyan. 'di ba, mag-approach sa atin na, oy, ready na ako. Ready na. Kasi Iyan, nangyari nangyari sa kanya. kay Francis. after a few years, 'di ba? Oo, siya na nagkusa. Ayun. Kaya, wag mong personalin. Yeah. Iiyak mo lang yan. Negosyo lang, Kakayanin walang mo yan. personal. Oo, tsaka the best na para mas mapakita natin sa kanila is, 'di ba? Tuloy-tuloy mo. Tuloy-tuloy natin. Na tama yung desisyon Prove mo. them that you are right. Yes, tama. Yeah. Congratulations at nalagpasan mo 'yun. Hindi lahat nalalagpasan Oo, yun. hindi lahat. Doon talaga nagkakatalo sa mga bagay na Yung yun. fear of rejection. Ayan. So, ayun na, Coach Francis. Dito na tayo sa, syempre, sure, tinuloy-tuloy mo na yung business. Pwede mo bang makwento sa amin yung, yung parang naging action mo na after nun? Ano na yung ginawa mo sa business natin? Ayun, nag full-time dito sa Royal Academy. Yung from Cebu na. Lumipad. Mentor. Gamit ang aeroplano, syempre. Sumakay sa aeroplano. And nag-chat talaga ako sa mentor ko. Paano, naalala mo pa ba yung words na sinabi mo? Hindi, pero yung pinakapunto doon, tinanong ko, mentor, ano po pala yung Royals Academy? Yan. Kasi malayo kami sa Cebu. So, ayun, ganyan. Oo, may hub, pero hindi kayo kasali sa mga Di perks. recognize. Hindi recognize. Tapos, mga ganito ganyan, perks ng Royals Academy, incentives, hindi kakasali. So, ganun, nag-decide ako na lumipad dito. So, hanap ka, mag-book ka, ganito ganyan. So, talagang dire-diretso. So, tsaka ko na pinaalam na nandito na ako sa Manila sa pamilya. Nung dumating ka na dito. Oo, nandito na siya. Ang galing. Ano sabi nila na lumipad ka na ng Manila? Shock sila. Napakagaling mong bata. Wala na magagawa, no? Di ba galing ka pang Mindanao, tapos lumipad ka pa ng Cebu. Ngayon, talagang palayo ka na ng palayo. Tsaka ganun siya ka, no? Ganun siya ka kalakas ang risk-taker. loob mo. Oo. Diba? Siguro nasanay na kasi yung mama ko wala naman sa amin nung Nung lumalaki ka. ako eh. Yung papa ko gabi, umaga, pag gising namin wala. So parang ikaw na din yung naging nanay ng kapatid. Ilan ba kayo? Pang-lima ako. Oo. Ilang kayo magkakapatid? Lima. Sila. Bunso Panganay pa. siya. Panganay ako, may apat akong kapatid. So imagine, tas nakwento niya din na since wala yung parents niya, parang siya lang magluluto. Kaya kung napansin mo, Mentor Rafi, medyo mahinhin siya. Pero lalaki talaga siya, ha? Lalaki talaga. Okay. Kasi siya yung naging nanay. Okay. Kaya parang may feminine side siya. Parang hindi ka naniniwala. Si Brandon. Hindi. So yun, so ibig sabihin, parang tama nga, no, most successful people, sila yung mga tao talagang Bata pa lang. talagang tsaka Namulat na sa risk-taker katotohanan. talaga. So ayun, nung nandito ka na sa Royals Academy, syempre, ano yung pinaka nagustuhan mo nung Yan. nandito ka na? Kasi syempre, from part-time, 'di ba, province to you are your own boss, ikaw na talaga may hawak ng oras. Negosyante ka na. Siguro yung environment. Oo, ang saya yung araw-araw may Halubilo natutunan mo. ako. Yes. Nakukurik ako, mga tamang wording, mga ganon. Ganong simpleng bagay nung nag-umpisa ako. Sobrang na-appreciate ko yun. And, yun, gusto ko ding mag-travel, ganon. Nakikita ko di ba, nagpo-pool, Sa mga party. post. Ako kasi yung tipong tao na parang gusto ko din ng ganyan. Bagong experience. Bagong experience. So, ayun. And araw-araw, yung pinaka nagustuhan ko, na-appreciate ko is yung environment, culture, na nawawala sa akin yung mga negativity. Yung mga ganun. Tsaka yung mga nakakasama mo, talagang Pareho din yan. pareho mo din na risk-takers. Kaya sa labas, Mentor Rafi, pag nakikita nila tayo nang hindi ka kagaya natin, para tayong alien. Diba? Kasi masaya lang tayo, tas yung mga pinag-uusapan natin, dreams. Kaya feeling ng iba talaga, ano tayo? na- Sira ulo. Yabang naman ng mga taong Which is sa atin, normal siya. kasi siya, napangarap yung Oo. pinag-uusapan, hindi ibang tao or problema. Tsaka ang maganda kasi sa Royals Academy, yung mga kasamahan mo,
magagaling. So, Na-adapt mo yung oo, galing. nakukuha mo din yung galing. Dating butal-butal, yung magsalita ba? Utal-utal. Ano butal-butal? Kala ko points. Ano butal-butal? Sukli? Butal-butal yung hindi. Pasensya, Nauutal, Bisaya po. Bisaya. Bisaya po. Nauutal siya. Oo. Nabibuild yung kumpiyansa Confidence. sa sarili, nagsasalita. Dati, nung nagsasalita ako, nakayuko. Talagang yung mata ko nasa lupa. Tapos nanginginig pa yan. So, ganon. Ayun, masaya. Masaya araw-araw. Yung iniisip ko lang masaya. Ganon. Yeah. Galing. Galing. And, syempre, pag ginawa mo kasi ng seryoso yung business, lalo na focused ka, magkakaresulta talaga yan. Ay, oo Sure naman. ako. Pwede mo bang ikwento, syempre, ano ba yung pinaka-memorable na Yung mga first time mo, na mga ganon. experience dito sa Royals Academy? Ayun, yung mga travels, gala, na sa YouTube, sa TV ko lang na naranasan, na nakikita. Right now, nararanasan na natin. Diba? Ano pa? Nagka-club na daw siya nung mga ano. Oo. Di ba yung mga Silo, Silo. ganyan, mga Island PE, mga artista. Di ba? Matindi. And kaya nung time na medyo hindi pa, gusto ko pang i-all out ba? Nung magpa-party, di ba? Nung, Nahihiya pa. mga ganon. Pero ako yung lasing na lasing. Nahihiya pa siya sa lagay. Kasi ako yung, parang, first time to, yung mga ganon. So talaga sinulit All mo. out, solid. So, habang tumatagal na medyo namamaster ko na mga ganito, kontrolin, ganyan. And, ayun, maraming experience na first time. May first time ka din ba na travel sa local na hindi mo makakalimutan? Bicol. Wow! Ano Oh. nangyari sa'yo sa Bicol? Doon ako nakilala. Ano? Sumayaw ng ginto. Ayun. Pero, ayun, lasing. Lasing pa rin. Lasing. So, enjoy. And, first time ko, I think, pero ang saya ng kasama yung mga council. Di ba? Kasi pag ganito, Okay, iba palang trip yun, no? Oo, sa pala. meeting, talagang, Seryoso? usapan. Pero, Nung nakita mo, masaya Jive pala. pala, jive. Masaya, ganon. So, doon ko mas nakita. doon na nakita ang mga hindi Mga dapat. kabaliwan. Masayang side ng, Hinabahan tuloy tayo. Huy! So, ayun. Yun. So, dito naman tayo, syempre, experiences, lifestyle, sa income naman. Kasi, di ba, ang unang sabi mo kanina, your goal talaga is 20,000. to earn 20K a month. Ano naman yung result na nangyari sa'yo? Nakuha mo ba mo yung 20,000 na goal mo? Yes, actually, sobra-sobra pa, Mintor. Okay. Diba, umabot tayo sa punto na 6-figure per month. 100,000. 100,000. Grabe. Pero, From dating call center Na agent, 16,000. 16,000 Tapos ang goal lang, 20,000. Mahit niya lang yun buwan-buwan. Goods na siya nun. to 6-figure income per month. Anong parang Grabe. naramdaman mo nun? Ano yung parang, nung nakita mo at na... Yung income mo. experience Kasi ngayon, mo- yun yung kinikita Oo, niya eh. 6-figure. Ano yung parang, sige, ano mo? Na comments na Na-spam. siya. Kaya, Paano siya? Paano yung shock? kumbaga, Tingin ka doon. pag may gustong bilhin, bilhin. Ganun. Okay. Kaya siya nag-gym yan. Lumaki siya ulit eh. Kaya minsan, di ba, tinuturuan din yung mga paano i-handle yung Yung pera, pera. na maayos, ganito, ganyan. Kasi, kung sa Bisaya pa, nakuratan sa income, di ba? Malaki. Malaki. So, bili, kain ito, ganyan. So, ayun. And sobrang saya kasi hindi ito tanggap ng utak ko eh. Utak. Kumita ng 100,000. Meron pang nagsasabi sa utak ko, totoo kaya yan. Oh. Pero, nung nandito ako sa company, sa Royals Academy, talagang parang normal. Oo, normal lang talaga. Oo. And meron pang mas malaki yung Ilalaki kinikita. Tsaka isa sa promising kasi ng networking ng InGlobal, ng RAE is yung minimum talaga na 100,000. Kung may minimum wage sa employment, Labas. dito po sa business natin, minimum income po yung 6-figure income. Pero dati, Mentor Rafi, kasi medyo ahead tayo kay Francis, di ba? Ako personally, grabe din, nalalakyan ako sa 100,000. Kaya goal na goal ko din talaga yun. Di ba? Until nagawa na din. So, normal pala siya. Yes. Amazing.
Malapit. May ba-appear pa yan. Appear pa yan. Appear pa ulit. And syempre pag tuloy-tuloy ka nang kumikita ng 6-figure, lumalaki ng lumalaki, syempre, may hit mo yung isa sa mga award here in our company, which is yung First million mo. Diba? And, oo nga, no? Ngayon ko lang naisip talaga. Grabe, na-shock pa siya. Kinuwenta pa 4 niya. years mahigit, mentor. 4 years sa pagtatrabaho ko. Or kahit na, combination. Combine mo yung 6 I-combine mo. years. 1 million, hindi abot. makuha eh. Pero ngayon, nasa almost 1.7 million. Oo, magto 2 million na siya eh. Grabe. 2 years siya dito. Ano yung pakiramdam na si Francis Bation na dating construction worker, service factory crew, worker, working student, o sinasabi ang addict ng classmate, to certified part of the Millionaires Club of our company? Sobrang saya, 'di ba? Kasi hindi ko naman akalain na magagawa mo siya. So, talagang lakas ng loob. Yun lang siguro yung yung baon ko and pangarap. 'Di ba? Na kahit anong mangyari, kahit sino nagsasabi diyan, kahit yung mama ko, 'di ba? Yun pa yung pinaka-negative. Panpan! Ngayon, panpan ko. Dati. Pantan ko. Dati. Join ka dyan. Ganyan. Pero ngayon, nung nagkasasakyan, panpan ko! Lumambing! Nag-iba yung tono. Ganun naman talaga eh. Iba talaga yung mga parents natin, guys. So, ayun. Alam ko naman na concerned sila. Pero Tama. ako kasi Love yun. Out Yeah, of love out of yun. love. ako kasi yung nakakita. So, tinuloy-tuloy ko lang. Tama. Ang ganda nun. Alam ko na concern sila, alam ko na love nila ako. Pero, tinuloy ko kasi ito yung nakita ko, ito yung pangarap ko. Pinanindigan niya. Dumating sa panahon na yung concern, yung love, mas lalong naging pabor sa'yo. Diba? Na, panpan ko na nga eh. Eto naman, kasi ito, pinaka-recent niya. Eto gusto ko tayo. si Mentor Yoga yung mag-ano sa'yo. Oo, actually, kasi eto, si Francis, mabait talaga siya na tao, no? Pero, Kahit hindi tulog. Kami lang nakakam, Charis. Pero yan kasi, ginol na niya yan, matagal-tagal na din. Pero i-congratulate ko din, kasi isa din siya, Mentor Rafi, sa pinakamabilis din na nag-MC sa atin. 1 year lang din mahigit. So, tapos 2 years na na-hit niya yun na nga, yung first car naman niya. Wow! Kaya first car kasi, May second may car. third and fourth. Marami pang Marami kasunod. pa. So, kwento mo nga, Coach Franz, paano mo siya hinit? Siguro, desisyon. Kasi, matagal naman ako nag-hit. Kumita na, ganito. Pero, bakit hindi pa rin na-hit? So, ayun, nung time na dumating na, nag-decide na talaga ako na maubos pa rin yung pera eh. Ganun. So, sabi ko, sige na, all out na to. Diba? Let's go. Yung decided na talaga ako. And, nagka-connect kasi ganito, sinabi ni Mentor, ganyan. So, nung may pera, kumita, so, diretso na, ganun. Diba? So, Hindi diretso sa Jollibee. Diretso. Sa bangko na. Anong car ang, syempre, para malaman ng mga viewers natin? Vios, Toyota Vios XLE CVT 2024. Brand new. Slow clap. Brand new. Sino ka dyan? Sino ka dyan? Pero ang galing, kasi Mentor Rafi, baka sabihin, kasi meron din tayong mga viewers natin na kumikita ng mas malaki, di ba? And meron din mga sasakyan na mas magaganda, pero dating construction worker from estudyante, tas construction worker, Kung Jollibee titingnan Crew, natin yung background na pinanggalingan niya, parang medyo malabo. Oo, kasi, di ba, may kakilala. Aminin mo, may kakilala ka bang construction worker na nagda-drive ng top of the line na na sasakyan, na Tigil na kasi ganyan. yun. Diba? So, ibig sabihin, possible. yes. Very, very possible. And it's so inspiring. Kasi kanina, di ba, dinadala natin kasi sila sa parang parang memory lane ni Coach Francis na from ganito, up to ganito. And ngayon, di ba, who would have thought? Diba? Even nga siguro yung mga kasabayan mo kaya dating... nga, panpan ko na. Yung tawag ng mama. Sabi, ito, ganito yung pagkaano ng mama niya.
Hi, Pan-Pan ko! Ganyan. Sweet na yung mama niya. Ang galing! Nahiya siya. Pag sinasabihan namin, Pan-Pan ko, actually, hindi namin alam yun. Nalaman na namin sa video. Pan-Pan ka pala. Pero ang galing. Ang galing, Coach Francis. Ano yung naramdaman mo pala nung time na yun? Kasi pag nagkasasakyan ka, first car mo, out of your mind ka eh. Pero nung napanood mo yung Nag-sink video. in na. Nag-sink in muna. Syempre, tinatanong ko yung ano. Sino yung tinatanong? So, tinatanong ko, baka may nakikita, hindi namin nakikita. Ito na bagay ito, diba? Ay, yung sarili mo. Grabe, no? Malayo pa, pero Malayo na. Malayo-layo na din. diba? And sobrang saya ng parents ko. Ito ba nakakatawa, sabi ng papa ko. Ilan na ba yung, sabi saya ba? Pila naman ka-chicks yung gisakay niya. Ito, Tagalog mo yan. Kasi, Ilang babae na daw yung sinakay ko. Sabi ko, hindi man to pang pang business man to. Ganito, Dito, Linaro. Oo. ano akala mo sa akin, Grab driver? Uber? Sasakay ng chicks. Ayun, ang siguro, binibiro lang. Baka kasi nanchichicks siya. Yun yung, syempre lalaki, tas papa niya. Ganon kasi biruan ng mga papa. Tama. Malupit, no? Hindi yung chicks boy. Joke lang yun. Grabe, no? Nung dinadrive, kasi ngayon, you are driving already na yung sasakyan mo. May mga times na parang, ano yung parang kino-congratulate mo ba yung sarili mo? Parang anong sinasabi mo sa self mo na, uy, ito na pala. Kumbaga, yun yung realization ko na, totoo na kaya to, medyo, pa rin, lutang pa rin eh. Diba, siguro, isang buwan akong halos araw-araw. Nandun siya palagi Sine-check sa mo sa sasakyan. bintana ba yung sasakyan ko? Nandun siya palagi sa sasakyan niya. Halos hindi na siya nandun sa bahay. Grabe siya. Minsan natatapik. Alam niya. So, Ano yung mga na-learn mo? Kasi, di ba, dito na tayo, syempre, yung journey mo, nakuha mo yung some of your goals, and mamaya pag-uusapan pa natin yung mga next goals mo. Dito muna tayo sa mga na-achieve mo na so far. Ano yung mga natutunan mo na pwede mong ma-share sa mga viewers natin? Una-una, nag-decide ako. Tapos, nakinig. Diba? Nakikinig sa mga mentors, and kahit na mga coaches. Naging masunurin lang. Siguro, mentor. Kasi yun nga, ang dami, gusto ko yung buhay nila eh. Gusto ko yung buhay ng mga mentors ko. Wala na akong ibang tinitingnan pa, kundi sila, ganun. So, saan ba ako makikinig? 'Di ba? So, nakinig ako, paano yung ginagawa. May mga tinatapik ako, medyo ganito, ganyan. Pero, tanggap ko yun. So, ayun, siguro mas natuto ng mabilis. 'Di ba? So, mabilis nag-level up, 'di ba? Kahit hindi ako sanay, pinush ko yung sarili ko na ito yung kailangan ko para maabot ko yung gusto ko at maging kagaya ako nila. Yeah. Ganon. And tinitingnan ko yung every situation ko as ito preparation to eh. Sa gusto kong mangyari. So, limbawa, parang tinatamaan ng challenges, may ganito sa pamilya, mga ganito. Sabi ko, preparation to, hindi pwedeng dahil dito mag-quit or manghihina. Tama. Preparation to para mas hinanda. So, bago pala nagkaroon ng sasakyan, dumaan din ako sa, challenges, nagkaroon ng ganito, pamilya na may na-hospital, mga ganito. Nagkapamilya ka? Yung, Sa family niya. Sa family niya. sa Kinabahan family ako, hindi niya. natin alam yun eh. tinawid ko lang and tinimbang ko, medyo mayroong delay. Yeah. Tinimbang ko lang yung decision ko. Ano bang pipiliin ko? 'Di ba? Or dito. So, pinili ko yung business. So, siguro yun yung naging na binigay din sa akin. And yun po. Yun. So, parang, ang ganda nun kasi may malaking goal si Francis. And sometimes, all the time, pag meron ka talagang gustong makuha, titest ka muna if you are deserving doon sa gusto mo. Siyempre, ganun talaga. That is how life works. Diba?
Itetest ka muna before ibigay sa'yo yung malaking blessing na Tama. yun. Kaya pag ikaw nanonood ngayon, if 'di ba hindi man namin alam kung ano yung situation mo. Oo, pero sa iba kasi, Mentor Rafi, pag may ganon, Nagpa-flip. itetest ka, ang sasabihin nila, sign na to. Sign na to na mag-quit. Mag-quit daw siya. Sign na to na hindi ko gagawin ang Which is negosyo. hindi ganon. Oo. Sign yon na makukuha mo yung goal mo. Punalagpasan mo yung challenge Yes, na yun. dapat itatawid mo yun. Kasi doon ka gagaling. Tama. Imbes na magreklamo, maging grateful, and itawid. Oo. Kung ano yung kailangan mong i-improve. Yes. Kasi pag na-improve mo yun, magtutuloy-tuloy na yung blessing na hinihingi mo. Tama. And katulad ni Coach Francis, binigay. Oo, Kasi deserve na niya. Yeah. Galing. Ayan, so may mga, syempre, sure ako na may mga taong na-contribute sa success na meron ngayon si Coach Francis. Ito yung time na pwede mong pasalamatan yung mga taong yun. Pwede mo silang, yan. And yun, siyempre si Lord, 'di ba? Maraming salamat sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa akin, sa pangarap nila, ayan. And sa community, 'di ba? Sa mga uplines, siyempre sa company natin, Yes. 'di ba? Sa company natin, Empowered Consumerism, AIM Global, or group of This Victus companies. International. Tapos, Project High, ayan, Royals International Empire, CEO Community, ayan, Mentor Yuka, Mentor Binjon, sa lahat ng mga councils, Mentor Tanya, thank you so much. And sa inyo Mentor Rafi, Mentor Yuka, isa ako sa na-inspire sa kwento din ninyo. 'Di ba? Isa ako sa nakaupo, nakikinig sa inyo. Ayun, gusto ko ding humawak ng microphone, ganun. Gusto ko din ganyan. Siya na nito, next episode. Ikaw na dito. Ikaw yung host next episode, ha? So, ayun, kumbaga, nakinig, ginawa, na-inspire lang ako sa mga taong tinitingnan ko. And sa totoo lang, wala na ako ibang tinitingnan mens eh. Kumbaga, kayo, mga mentors, yun lang. Kasi, yun yung, buhay ninyo, yun yung gusto ko. Yeah. So, ayun. Galing. And syempre, ano naman yung mga aabangan? Ayan, aabangan natin ng mga Abangan next. namin kay, ano bang alias niya? Panpan! Hindi, yung alias sa business! FLB! FLB, ayan. Malupit The Mr. FLB. Yes. Anong aabangan kay FLB? Ayun, mas level up yung income. Wow. Di ba? Actually, mas nilevel up ko yung income ko right now. Kasi nag-goal ako 150, na-hit ko yung 100. Wow. So, yun pala. Kailangan kong mag-level up ulit ng goal. 300 mo na yan next para yung 150. So, and of course, sa grupo ko, mas papalakihin and maraming, mag-MC, Yes. Millionaires Club member katulad ko. And of course, magkakaroon ng sasakyan. 'Di ba? Ano pa ba? More travels. International. So, first time ko mag-travel sa Hong Kong, sa Macau, ang saya. 'Di ba? So, gusto kong sundan pa 'yon. Ikwento natin yun, kasi natin lang kanina, nadaanan, yung first travel mo abroad. Isingit mo muna yan. natin. Oo. Ang saya para akong naging bata, gano'n. 'Di ba? Lalong-lalo na doon sa Disneyland. Before sa Disneyland, lumabas na kami na kasama ko. Kami doon, nagliwaliw kami doon sa labas, kahit na wala masyadong tao. So, kumain kami ng ganito, ang sarap ng Yung beef. Beef Diba? na di ko alam kung anong Pangalan, hindi mabasa. Hindi pa kami nakakaintindihan lang. Hindi naman yung, Diwata Paris Overload. Hong Kong version. So, hindi kami nagkakaintindihan ng ng Grabe, may translator siya. Download akong translator, gano'n. Bumalupit. Hindi pa rin nagkaintindihan. Tinuro niya ng 7-Eleven. How much? 7-Eleven. So, $7 daw. Gano'n. So, ang saya. Kasi, gano'n din yung tanong ko. Gusto ko nga buksan yung bintana sa hotel namin. Tinuod na yun nasa Hong Kong na kami. Gano'n. So, buti na lang. Buti na lang naniwala ako, sumabay ako sa community dito sa Royals Academy. And, siyempre, nagpaturo sa mga mentors. So, ayun, mens. Kaya ako nandito. Hindi naman ito sa sarili ko eh. Malaking ambag yung mga taong tumutulong sa akin. Lalong-lalo na sa mga leaders and partners ko, di ba? So, thank you so much. Yes. Galing, no? About you, do you have any
Hindi, kasi naalala ko lang, nung sa Hong Kong kasi, nalasing siya. Oh, Nung before tayo aalis. Oh, Kaya siya medyo na that time. Sabi ko, iwan natin yan. Kasi tulala pa siya. Siguro ninamnam niya yung Hong Kong. bago tayo mag-Ocean Park. Kasi ano siya parang, syempre naman, kung isa Kasi last kang day construction natin yun. worker din, 'di ba? Sa background mo, talagang mapapaano ka din eh. Saka ganun din naman tayo nung una Nung natin. una tulala din. Pag tayo judgmental, ganun din tayo na nagsimula. Kaya sabi sa kanya, maiiwan ka talaga. Pero ang bilis. Ang bilis, oo. Ang galing mag-pick up. Ang tawag doon, adrenaline rush. Ang bilis nakababa. Pero doon siya kaya na-enjoy niya kasi kung naiwan din 'yon, 'di ba? Pero yun nga, sobrang gandang experience din 'yun. Grabe, no? Malapit na matapos yung kwentuhan natin. And as we wrap it up, napakaganda ng naging journey so far ni Coach Francis. And I'm sure maraming nakaka-relate, maraming tumawa, di ba? Nabuhay yung pangarap. Pwede pala. O pwede pala sa kwento ni Coach Francis. And siguro, Coach Francis, message mo sa mga katulad mo na mga viewers, na mga members muna tayo. Ano yung mabibigay mo sa kanilang mensahe or tip so that kung ano man yung nakuha mo or gusto man nilang makuha yung mga narating mo? Yes, sa lahat ng mga members, ayan, na nakikinig, nanonood right now, maging masunurin lang. Ayun kasi minsan hindi mo gets, pero bahala na, di ba? Gawin pa rin. Ganun ako eh. Masunurin sa upline. Masunurin sa upline, sa mentor. Ayan. And ano pa ba? Kung ano yung pinapagawa, yun, masunurin. Mga advices, gagawin talaga. Lalong-lalo na, mas pinadali ngayon kasi may mga maximum accounts tayo, Yes. VIP accounts, ganun. So, ganun din eh. Hindi ko to makukuha yung result ko kung hindi din ako nag-VIP accounts. Yes. Big factor siya. Yes, nandito ka na, member ka na sa community, napaka-solid, maximize na, 'di ba? Maximize mo na lahat. Mentors, trainings, VIP accounts, 'yun. And gusto mo ng magandang resulta eh. Ako gusto ko talaga, 'di ba? Di ko alam kung ikaw, 'di ba? Basta ako, gusto ko pang magkaroon ng magandang resulta. Kaya tinodo ko yung VIP accounts ko. 'Di ba? So, and ano pa sa mga hindi naman members. Sa mga kabataan muna tayo, Mentor Okay, sige. Raffy, anong masasabi mo sa mga kabataang kagaya mo na nagtatrabaho right now or aiming for something din na mas maganda? sa lahat ng mga Gen Z, tama Yes. ba? Gen Z na nakikinig right now. Try and try, 'di ba? Sumubok. Kasi mas masaya, mas masarap na maging successful na bata pa. Advantage yun. Yes, ma-achieve mo yung mga gusto mo ma-achieve sa buhay na bata ka. And hindi naman yung ngayon means hinahabol ko yung edad ng parents ko kasi patanda na din. 'Di ba? Kung yung parents mo nandyan pa, 'di ba? So ito yung tamang time na gawin yung business para habang nandito pa maibigay at maiparana sa kanila yung deserve din naman nilang buhay. 'Di ba? Kasi ako ayaw ko na hanggang iyak na lang ako eh. 'Di ba? So, yun yung pinanghawakan ko right now na 'di ba? Ang saya kasi, 'di ba? Dong yung tawag. Meron kang ganito. 'Di ba? Pahingi ng ganito. So, nalalapitan na siya anytime. So, ganun. Cash G. Bibo pala. So, ayun. So, yun, sa lahat ng mga Gen Z. So, habang bata pa, ikaw, di ba, subok and gawin. Marami Gawin naman ang tayong maging mga successful pa na mga kabataan ngayon. Ang saya-saya. Tama. Ang saya ng buhay. So, yun. Sa mga empleyado naman, Coach Francis, na kagaya natin, na hoping for sana meron pang magbago, anong ma-advise mo sa kanila? Ayun, sa lahat ng mga employees na nakikinig right now, tapos lalong-lalo na medyo matagal ka na sa trabaho, 'di ba? Kailangan nating gumising, 'di ba? Kasi pwede mo palang hulaan kung ano yung magiging future mo. Tingnan mo lang yung mas nauna sa iyo, 'di ba? So yun din yung tiningnan ko.
So, habang medyo nakaluwag-luwag ka pa, 'di ba? So, subok lang kasi what if may marami ka ng pamilya or ganito ganyan, responsibilidad, medyo ma-hold back din yung decision mo kasi marami kang iniisip. Pero kahit ganun pa man, decide ka lang. Yeah. Diba? Lakas ng loob at saka tiwala sa kung sino yung nakilala mo sa community natin. Yes. And of course, sa lahat ng mga medyo young at heart na mga viewers natin right now. And ayun, sa mga young at heart, Oo. ako nagawa ko, 'di ba? Alam ko magagawa nyo din. Yes. Kasi mas yung experience no? 'di ba? So mas lamang na. And yung paano kayo mag-decide, Yes. 'di ba? Mas lamang na. And malalakas loob. Oo. Kasi yun nga experience na. So din, makikinig din. Kahit na ganon, 'di ba? Kahit young at heart na sila. Young at heart ka na or kayo, 'di ba? So dapat willing pa rin makinig. Kasi yung coach or kung sino yung nandyan, sila yung mas nakakaalam. Para mabilis, para wala lang kumbaga ganyan yung opinion, 'di ba? So talaga, kumbaga matatagalan. So sabay kasi kung ano yung tinuturo ng coach, yun naman talaga yung nakakabuti. Tama. So ganon. Nag-trust lang din ako. Yun. Thank you so much. Grabe. Thank you so much, Francis. Napakagaling. Napaka-inspiring. Imagine ninyo, yun yung story ng isang kabataan na nangarap, 'di ba? Nagtrabaho for 6 years and alam mo yun, hoping for something na sana magbago yung sitwasyon niya and nangyari. Yes. Ang story ni Coach Francis ang nagpapatunay na lahat ng may pangarap sa buhay at willing trabahuin yung pangarap niya at sa tamang opportunity and community, kayang-kaya mo makuha yung lahat ng mga pinapangarap mo. Yes, kaya sa lahat ng mga viewers natin up until now, congratulations, tapikin mo, ihag mo yung sarili mo kasi eto na yung chance mo, 'di ba, na magbago yung sitwasyon mo kasi not all the time may mga ganitong mapapanood ka na inspiration, but right now meron ganitong podcast sa community natin, na masasabi mo din sa sarili mong kaya ko din 'yan. Yes. Diba? Kasi reminder ito. Oo, This kasi is a kami, nagawa din namin, Mentor Rafi, 'di ba? So, sa lahat ng mga viewers natin dyan, guys, eto na yung right time na matagal mo nang pinagpe-pray. Kasi, like ngayon, months from now, end na po yung 2024. So, kailan ka mag-uumpisa na baguhin yung sitwasyon mo? Yes. So, all you need to do is to contact yung coach or member na nag-send sa'yo ng link, Yes. napapasok sa inyo dito para mapag-usapan niyo po paano ka maging part ng RIE community. At syempre, hindi mo to gagawin mag-isa. Nandito po kami, nandito po yung buong community. Tutulungan ka po namin. My name is Rafi Francisco. And I am Yuka Goshi. RIE believes that success is open for everyone to experience. Let's use your experiences to your advantage. Join our community now to start your journey. See you next time!